Kumusta po kayo? Amen, 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 amen. Praise God. Ngayon po ay meron tayong mga kapatid at two of them will give their testimonies ngayon at mamaya, and the rest we will have a seminar or a talk sa third floor after lunch. So everyone is invited at napakaganda po ng topic. Ano po? Ang atin muna pong i-invite ay ang aking friend, dating friend, Gloria. Siya ay ginagamit ng gusto ng Panginoon sa kanilang community para ma-reach out ang kanilang mga kaibigan at makakilala sa Panginoon. At siya po'y akin ang tatawagin. May I call on Brother DC Pacuno. Ako po'y si Disraeli Abubakar Rasul Pacuno. Pinanganak po ako at nabaptize ng isang Muslim sa Holosulu. At age 6, my father left us. Iniwanan po kami for several months. When war occurred in Sulu, nung may gera, ilinipat na po kami. Renelocate kami ngayon sa Ilocos. Sa Ilocos, dahil ang mother ko naiwan dahil tinutuloy pa niya ang pagka-guro niya sa Holosulu, at ang father ko po ay nasa Criminal Investigation Service. Doon siya na-assign sa Manila at naiwanan po ako lumaki sa isang lola. At ang lola ay naging model ng buhay ko. At an early age, I was exposed to homosexuality by my cousin. I felt attracted to him, and we became sexually active. Sa age na 7 years old hanggang 19 years old. At dito naturuan ako, naging sex addict, at sa pornography. At dahil dito, I became a sex addict and was hopelessly enslaved to this sinful relationship and impure lifestyle. While we were together, dinala ako ng lola ko sa St. Joseph Seminary, doon po sa amin sa Ilocos. Gusto siguro ng lola ko maging pare ako, pero hindi pumayag yung rector dahil po Muslim ako. So dinala ko dito, dinala kami, pamilya, at nakapag-aral po kami sa Philippine Christian University. At doon nagkaroon ng Bible studies at natutunan ko kilalanin si Jesucristo. Pero sa pagkikilala nun, parang hapyaw-hapyaw lang po. I continued to pursue my homosexual lifestyle. After 12 years of living this way, my cousin decided to end our homosexual relationship. Akala ko po, yun ang tamang norm. Akala ko po, siya ang kaligayahan. At akala ko po, hindi na kami magkakahiwalay. Nagrebel po ako and attempted to fill my emptiness by engaging in casual sex with strangers who I met in bars and other gay sex bars. In the midst of my wild lifestyle, the Lord never ceased
to remind me about His love by sending people who would invite me to Bible study. Meron akong mga kaibigan, may pastor pa nga po, na every Wednesday nag-i-invite yon para umattend ng Bible study. Darating po ako ron. Pero ang puso ko, wala po doon. Years later, at age 36, na-elect po ako isang alkalde sa aming maliit na bayan. All this newfound power, influence, and wealth only worsened my carnality and plunged me deeper into my illicit gay lifestyle. I never thought my life of power, pleasure, and money would ever end until God started taking away all my sources of pride and security one by one. First, He took my beloved parents. Magkasunod po sila nawala sa buhay ko. Then He took away my position as mayor. I lost the following election. And consequently, nawala ang power, fame, fortune, even yung mga kaibigan mo, fair weather friends, nawala po. As if that were not enough. One night, nakareceive po ako sa sister ko ng tawag at ang sabi niya, yung kapatid natin ay nasa hospital, na disgrasya at kailangan ma-brain surgery kinabukasan. Not again, Lord, sabi ko. Dito, lumuhod ako sa Panginoon. And the height of brokenness and emptiness, I cried out of the Lord. At ang sabi ko, Lord, aalisin ko ang paninigarilyo ko. Buhayin niyo lang ang kapatid ko. Praise God, nabuhay ang kapatid ko. That was the time I decided to surrender my life to Jesus. At that point, the Holy Spirit took over and started to transform me slowly. From the inside out, I started to first let go of my smoking, heavy drinking, pornography. Most importantly, mga kapatid, nagdesisyon po ako na tatalikuran ko na the sin of homosexuality. I gave up all friends who caused me to stumble and stopped going to places where I was enticed to sin. I also committed to get serious with God. Dito na po ako pumasok ng dahil sa kaibigan sa Christ Commission Fellowship at nag-start na po ako ng D group. It was in the D group that I was unconditionally loved. I grew also in my relationship with God. Only by God's grace, I am able to overcome my homosexual acts. But I'm not perfect. Temptations are there every day, but God promised in Hebrews 13:5, never will I leave you. Never will I forsake you. Every day is an opportunity to serve the Lord. Move, go and serve. Kuya DC, formerly a slave of sin, now a slave of Jesus Christ. Glory to God. I want to share to you ang isang kwento.
Cornered na sina Moses kasama ang mga Israelita. Sa harapan nila ay dagat, sa likodan ay mga Egyptian. Papatayin sila. You know the story. Ito ay noong ang mga Egyptian ay tumatakas from slavery, from Egypt. Pero heto na po, dagat sa harap, sundalo sa likod, cornered na sila. And let me read it to you. Exodus 14:21 and 22. Then Moses stretched out his hand over the sea. And all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided. Okay? Itinaas ni Moses ang kanyang mga kamay. Dumating ang east wind. Malakas na hangin. Mahangin. Tingnan mo ang katabi mo. Hindi siya yon. Mahangin. Nahati ang dagat. Akala natin pag nahati ang dagat, no. Ang sabi doon, ang dagat sa kabilang side ay wall. Dingding ng tubig. Sa kabila ay wall. Dingding ng tubig. Isipin mo yung naglalakad doon. Biglang nawala ang tubig. Siyempre may mga naiwan doon. Crabs, hipon. Maluto nga mamaya. Pero pag tumingin ka, walls ng tubig, parang swimming pool na walang glass. Tubig. Nakikita mo yung dagat, naglalango yan. Oops. Ganon katindi ang himala. Heto, lumakad ang mga ang mga Israelita. Nahati ang dagat. Sumunod ang mga Egyptian. Alam niyo, mayroong mga pagpapalang hindi para sa lahat. No? May pagpapalang para sa Kristiyano lang. Alam? At para matanggap mo ang pagpapalang iyon, kailangan ikaw ay anak ng Diyos. Itong pagpapalang ito ay para sa Kristiyano lang. Para sa anak ng Diyos. And then sumunod ang mga Egyptians. Hindi naman para sa kanila yun eh. Sakay ng kabayo at karwahe. Pero, Exodus 14:28. The water flowed back and covered the chariots and horsemen. The entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived. Sumunod. Tapos ang tubig ay bumagsak. Patay lahat na sumunod. Napakatinding himala. We can call it impossible blessings. Miracle na tumatak sa puso at isip ng mga Israelita. Na ang ginawa nila, kasi wala pang social media, wala pang way para mai-transfer yung knowledge na iyon, walang school. Sinasabi ng parents sa anak nila yung pangyayari. Tayo iniligtas ni Yahweh sa hinati ang dagat na pula. At pag yung batang yun ay lumaki at nagkaanak, sasabihin, ang ating mga ninuno ay niligtas ni Yahweh, hinati ang dagat na pula at tayo nakalakad. At paulit-ulit yun. Bakit? Ayaw ng mga Israelitang malimutan ng mga tao ang kanilang identity. Kung sino ang kanilang Diyos. At lagi sinasabi yung himalang yon. Himala na alam ng lahat ng mga batang Israelita ng buong lahi. Himala na binanggit muli ng Diyos through the prophet Isaiah. Let me read it to you, Isaiah 43:17. I call forth the mighty army of Egypt with all its chariots and horses. I drew them beneath the waves and they drowned. Their lives snuffed out like a smoldering candle wick. Ito'y si Isaiah, pero ang Diyos ang nagsasalita through the prophet Isaiah. At sinasabi ng Diyos, pinapaalala ng Diyos, tinawag ko ang mighty army of Egypt, kasama ang kanilang karwahe at ang kanilang mga kabayo. At sila'y nilagay ko sa ilalim ng alon. At sila'y nalunod. Sila'y namatay lahat. Matinding himala, 43:17. Now, listen to this. Isaiah 43 verse 18. But forget all that. It is nothing compared to what I'm going to do. Kalimutan lahat siya. Ikatinding himala, sabi, kalimutan na ninyo yan. Mas matindi pa ang gagawin ko. Kanino yun? Kalimutan na ninyo, matinding himalang yan. Walang sinabi yan. Yung hinati ang dagat na pula, walang sinabi yan. Mas matindi pa ang gagawin ko kaysa sa hinati ang dagat. Bakit daw kakalimutan?
Bakit kakalimutan? Kasi masyado na kayong focus sa himalang yan. Focus na focus kayo sa impossible blessing, sa one day, sa parting of the Red Sea. At dahil doon hindi nyo nakikita ang mas malaking pagpapala. Now, this is the title na i-share ko sa inyo. The Greatest Blessing. Kalimutan daw ang mga naranasan ninyong blessing noon kasi walang binatbat yun compared sa gagawin ng Diyos ngayon. What I will give you is greater than any one day you have received. This blessing will be the one day of all one days. This is the greatest blessing. Isaiah 43:19. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Ako'y may gagawin bago. Sabi ng Diyos, actually sinisimulan ko na nga eh. Do you not see it? Hindi mo ba nakikita? Sandali nga naman, kung nagsisimula na, dapat ay kita na natin. Hindi mo ba nakikita? Hindi ho eh. Ano nakikita mo? Ay, nakikita ko yung dagat sa harap, Egyptian sa likod. Nakikita ko yung mga hadlang sa aking tagumpay sa harapan. At ang nakikita ko ay opposition sa mga ninanais ko sa aking likuran. Could it be na kaya hindi natin makita ang bago at matinding bagay na ginagawa ng Diyos? Could it be? At the extent na gumawa ang Diyos ng daan sa ilang at ilog sa desert para matanggap lang natin ang blessing na ito, could it be na iba ang ating hinahanap? Kasi hindi mo talaga makikita ang ibinibigay ng Diyos kung iba ang iyong hinahanap. Kahit papakitaan mo ako ng pakitaan sa menu ng mga masasarap, ito Pastor Crispy Pata, ito bulalo. Tingnan mo, Pastor, ito ribs pork ribs. Pastor, wala ka ba makita? Wala. Ano ba hinahanap mo? Nilagang talbos ng kamote. Wala. Hindi mo makikita kung iba hinahanap mo. Hindi mo makikita ang ginagawa ng Diyos kung ibang hinahanap mo. Could it be na ang hinahanap nating pagpapala ay iba kaysa pagpapalang gustong ibigay ng Diyos? Kilala si Moses bilang taong ginamit ng Diyos sa paghati ng dagat. Great blessing. Pero, hindi natin nabigyan ng pansin ang mas dakilang pagpapalang tinanggap ni Moses bago pa niya hatiin ang dagat. Na-stuck tayo sa parting of the Red Sea. It's so wonderful to see. It's so, ang tindi. Na-imagine ba ninyo yon? Yung nagpunta kayo sa Manila Bay, hinati ang dagat, mamaya, nasa, anong malapit na island doon? Nasa Corregidor ka na? O dito sa Batangas, nasa pier ka, hinati ang dagat, nasa Mindoro ka na. Pag naman nalimutan mo yon, aywan ko na. Ang tindi. Ang problema, hindi natin nabigyan ng pansin yung nauna na blessing, which is greater than the miracle that happened. Ano po yung naunang yon? Anong blessing yon? Ito yon. Exodus 3 verse 1. 2, 3, 4. Medyo mahaba ha, pero basahin ko sa inyo. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. In verse 2, there the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Ooh. The angel of the Lord. Ang sabi ng mga Bible scholars, si Jesus na daw ito, the pre-incarnate Jesus.
There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that through the bush, that though the bush was on fire, it did not burn up. Nakita ni Moses, ano ba namang halaman to? Nag-aapoy pero hindi nasusunog. Verse 3, so Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Pumunta ko doon para makita ko ito. Kagila-gilalas to. And verse 4, when the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. This is Moses' burning bush experience. Ito yung blessing bago ang parting of the Red Sea. This is the moment na nagpakilala si Lord ng malapitan kay Moses. This is the greatest blessing. This is greater than the parting of the Red Sea. Why? Because this blessing shows that God initiated the relationship. Si Lord ang nag-initiate ng relasyon. Alam mo bang napakahirap makipagrelasyon ng Diyos sa tao? Ang hirap buuin ng relasyon. Nakala kasi ng tao, basta lang eh. Hindi po pwede makipagrelasyon ang Diyos na banal sa atin. Hindi pwede. Sin separates us from God. Hindi pwedeng tayo isanggang dikit ni Lord sa katatayuan. Ang kasalanan hindi nagagawa ng solusyon. Pero ito si God. Trying, initiating, to form a relationship with Moses. Moses, imagine, tinawag ni Lord si Moses by his first name. Parang, nakita, DC. Parang gayron. Iba kasi, pag tinawag ka, halimbawa, Mr. Pakurno, kaysa DC. Iba eh. Pag tinawag ka sa first name, may relasyon eh. Subukan ninyo. Tawagin ninyo ako sa Mr. Inandan. Mr. Inandan, diyan ka na. Pero pag tinawag yung pastor ito, why? You need prayer? First name, may relasyon agad eh. And the Lord called Moses by his first name. Moses. Unang simula pa lamang, God is initiating the relationship. Sinong bumaba? Si Jesus. Sinong nagpakita through the burning bush? Si Jesus. Biyaya lang talaga. At that time, walang karapatang lumapit kahit sino sa Diyos. Wala pa kasing dugong nabubo sa krus para bayadan ng kasalanan. Walang may karapatang makipagrelasyon sa Diyos. Kaya naman, yung problemang yon, gumawa ang Diyos ng paraan kahit mahirap, kahit papaano, para lamang makapagsimula ang Diyos na magpakilala kay Moses. Exodus 3 verse 5, do not come any closer. Moses, huwag kang masyadong lumapit. God said, take off your sandals, for the place where you are standing is a holy ground. Moses, hindi mo alam. Hindi ka pwedeng basta lalapit sa akin. Asin mo man lang ang sandalyas mo. Bakit? Itong pinalalagyan mo ay banal na dako. Wala kasi, hindi kasi natin alam kung ano ibig sabihin ng banal. Hanggang ngayon, akala natin ang banal ay pag nakaputi. Akala natin ang banal ay kapag ang buhok ay maikli. Pag walang tato. Akala natin ang banal kapag ang kilos mo'y pino. Dahang-dahang walang banal. Diyos lang ang banal. At napakahirap makipagrelasyon ang mga tao may kasalanan sa isang Diyos na banal. Kaya doon pa lamang pinapakita na agad ng Diyos, hindi pwede Moses, huwag kang lalapit, asin mo man lamang ang iyong sandalyas. This is a holy ground. Pero kahit sa sitwasyong yon, binayayaan pa rin ni God si Moses na makilala siya.
Exodus 3 verse 6. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham. Si God nagpapakilala kay Moses, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Now he knows. This, my friend, is the greatest blessing. Yung si Lord mag-initiate at biyayaan ka na makilala mo siya. Yung si Lord mag-initiate at walang humpay, hindi tigilan si Brother DC sa kanyang napakadilim na lifestyle ng pamumuhay. Bata pa, was initiated to a very lustful activity. He said he was addicted sa lust. Pero here comes the angel of the Lord. Here comes Jesus initiating. Walang humpay, walang tigil. Dalhin siya sa isang Christian school na kahit dalhin siya sa Bible study, magpadala ng mga tao na mag-encourage sa kanya, mag-invite sa kanya. Hindi tinigilan ng Diyos si DC. That, my friend, is the greatest blessing na naranasan mo. Kahit ikay bumuhay ng patay, resulta lang yon ng iyong burning bush experience. Ano man gawin mo pa, ano man ilan mang HIV patient ang iligtas mo, resulta pa lamang yan ng the greatest blessing na natanggap mo. And that God initiating a relationship with you. Baka kaya hindi natin makita ang one day of all one days. Kaya hindi natin makita ang the greatest blessing. Ibang ating hinahanap. Hinahanap natin yung tagumpay, hinahanap natin fame, hinahanap natin pera, hinahanap natin ay success sa business. Hindi po masasama yun, ha? I'm not saying it's wrong. I'm not saying it's evil. No. It's God's will for us to prosper us. Be in health as our soul prospereth. And we know the purpose of blessing so that we will be blessing to others. Pero ang pinakamasakit ay kapag ang hinahanap mo ang blessing sa halip na the greatest blessing. Yan ang pinakamasakit. The greatest blessing is your own burning bush experience. Minsan ako'y nag-iisip, Lord, paano kaya dadating sa punto ang taong ito na totally isurrender na talaga yung buhay? Totally give up na talaga yung lifestyle na yon. Paano kaya, Lord? I'm always asking, miski yung aking mga preaching, inaano ko, Lord, ano kaya sasabihin ko para somehow matouch ang puso at dumating sa puntos na talaga susuko na, i-give up na, katulad ni Brother DC, unti-unti, i-give up ang alak, i-give up ang yosi, i-give up ang mga friends, i-give up ang mga environments that entices him to commit sin. A series of surrender. Ano kaya, Lord, yung sasabihin ko? Ano kaya yung para matouch mong puso? And then I found out, wala akong pwedeng sabihin. Ang kaya ko lang hingin ay, Lord, biyayaan mo kami na maranasan din namin na makakita ng halamang nag-aapoy. Maranasan namin ang aming burning bush. Makita ka namin. Mag-initiate ka. Lapitan mo kami. Kaya yun ang hinihingi, Lord, biyayaan mo kami. Lapitan mo kami. Lapitan mo ang bawat isa. Doon sa pinakamadilim na bahagi ng buhay na namin, lapitan mo pa rin kami. Huwag mo kaming tigilan. Huwag mo kaming... Don't leave us in this state. Biyayaan mo kami, Panginoon. And I'm telling you, ikaw, ang asawa mo, ang anak mo, ang mahal mo sa buhay, ay bibigyan ng Panginoon ng kanyang burning bush experience. I am declaring that all of us here, kahit kayong nasa online, will experience your own greatest blessing.
Napaka-confident ni Moses nung humahati ng dagat. Then Moses stretched out his hand over the sea. Ano ka naman confident? Bakit gano'n si Moses kumilos? Nariyan ang problema, nandoon ang problema sa likod. All Moses did was stretch out his hands. Why? Bakit ang isang Kristiyano kapag umaharap sa mga problema ay napaka-confident? Kasi, eto yon. Nakita ng Israelita ang paghahati ng dagat. Nakita ni Moses ang hahati ng dagat. Hinahanap ng Israelita ang pagliligtas. Nahanap ni Moses ang magliligtas. Napakinig ng Israelita ang yabag ng kabayo. Napakinig ni Moses ang boses ng Diyos. Sa anumang sitwasyon mo, anong naririnig mo? Ang yabag, ang apak ng lack, ng kulang, yun bang naririnig mo? Kasi si Moses, ang narinig niya, boses ng Diyos eh. Moses, stretch out your hand. Yun ang naririnig niya eh. Bakit ganon? Kasi bago pa dumating ang problemang yon at bago pa makita yung blessing ng mga Israelita, natanggap na ni Moses ang the greatest blessing. Natanggap ni Moses kasi nagpakilala si Lord sa kanya. Ito ang gusto ni God gawin. Ito yung nagsisimula na. Ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Ibinibigay na ni Lord ang greatest blessing. Bakit ba ito greatest blessing? Kahit pa ikaw ang may-ari ng lahat ng real estate dito sa Rosario, sama mo na ibaan hanggang Batangas City. Ito ang sabi ng tiyo ko, ay ano ga ngayon? Pagpalagay ng iyon ang lupang lahat yan, ay ano ga ngayon? Ibig sabihin so what? Kasi sa taong nakaranas na yon, na maraming lupa, hindi naman to bumago ng buhay niya eh. Okay, I am not against prosperity ha. I'm pro-prosperity. Sabi ko noon, alam mo, iba pa ring umiyak kapag ikaw ay nasa loob ng Mercedes-Benz kaysa umiyak sa tricycle. Kasi pag ikaw nasa loob ng Benz at ikaw ay umiyak, hindi nagugulo ang buhok mo, papahidin mo lang ang luha mo. Pag sa tricycle, siyempre, ngangin naman. Yun ang pagkakaiba, no? I am changing my position. Hindi ko naman sinasabing pag nasa mundong ito, di kayo iyak di ka malulungkot eh. Wala namang ganun eh. We are in an imperfect world. Pero ito yon. Umiyak ka man sa loob ng Benz, umiyak ka man sa loob ng tricycle. It doesn't matter. What matters is, sinong kasama mo nung ikay umiiyak? Dahil kung wala ka pang greatest blessing, kawawa ka. Napakahina mo. Pero kapag nagkaroon ka na ng burning bush experience, alam mong, everything will be well. Alam mong, all things will be well. Why? May promise si Lord eh. I will never leave you nor forsake you eh. Alam mo yung sasakyan, miski anong ganda niyan, miski anong mahal niyan, ba't yung nasisira pa rin? Ano? Bakit napaplat pa rin yan ang mahal na? Eh because, wala naman niyang pangakong, I will never leave you nor forsake you eh. Sinabi ba ng Land Cruiser, pag nabili mo ako, I will never leave you nor forsake you. Alahoy. After 5 years, pangit na yan. Iniwan na, nawala na yung ganda, iniwan na yung joy mo dyan, wala na. Only God can fulfill His promise. I will never leave you nor forsake you.
At ito ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Yes, matitindi ang blessing, pero mas matindi ang blesser. Ito ang sikreto ng mga tumatanggap ng mga one days. Nakita ito ni Moses. Salamat sa ating mga blessing. Salamat sa ating mga one days. Pero church, tayo po ang church na hindi habol na habol sa ating one day. Ang hinahabol natin ay ang may dala ng ating one day. Amen ba? At ito ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon, nagpapakilala siya upang bumuo sa atin ng pusong mas hinahanap ang mukha niya kaysa kamay niya. Nagpapakilala siya upang bumuo sa atin ng pusong mas hinahabol siya kaysa kanyang dala. Pusong mas minamahal siya kaysa anumang nilikha niya. Alam mo yan nanliligaw sa'yo? Nilikha lang yan ni Lord. Huwag kang habol na habol dyan. Gwapo ho eh. Bumilang ka ng 20 taon. Sabihin mo ulit sa akin kung gwapo pa. Hindi natin makita ang ginagawa ng Diyos kasi hindi natin unawa kung ano ang matinding blessing. Ang pinakamatinding blessing ay ang biyayaan tayo ng Diyos na makilala siya. Kahit pahati ng dagat, kung hindi mo kilala ang humati ng dagat, walang kwentang himala mong naranasan. Ilan na ba ang nakatanggap ng himala? Ilan na ang gumaling? Ilan na ang pinag-pray ko sa ospital? Ilan ang mga nangako din na kapag ka gumaling, nako, maglilingkod na. Ilan ang nangako na basta gumaling ang mahal sa buhay, ayasin ang sigarilyo, papaltan ng vape. Kahit pahatiin ang dagat, kung hindi mo nakilalang humati, maya-maya pa, idolater ka na uli. Ano bang mga idolater? Sila na sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Hindi ako ganon. Well, kapag ang puso mo ay hindi pa nababago, napakadali mo maging idolater. Ang mga Israelita nakakita ng hinating dagat. Ang mga Israelitang lumakad sa tuyong lupa. Ang mga Israelita nakakita ng mga humahabol sa kanyang Egyptian ay namatay. Matapos nilang i-enjoy ang himalang yon, maya-maya gumawa na ng gintong baka. Gumawa na ng idol. Bakit? Sapagkat hindi nila nakita ang humati ng dagat, nakita lang nila ang hinating dagat. JA1, online viewers, alam ko na gustong-gustong ibigay ni Lord ang one day mo, pero please, ang one day mo ay hindi ang God mo. Ang desire mo sa one day mo must not surpass your desire sa nagbibigay ng one day. Ang idols ay hindi lamang ribultong pinagdadasalan, ang idols ay anumang inuuna sa puso natin na hindi si God. Kapag ang desire natin sa anuman ay higit sa desire natin sa nagbibigay nito, idolater na tayo. Kaya mo bang sabihin, Lord, ibigay mo man o hindi, ay masaya ako. Kasi, masaya na ako sa iyo. Ang makilala ka, ang one day ko. Humihingi ka ng negosyo, humihingi ka ng sasakyan, humihingi ka ng girlfriend, boyfriend, asawa, anak, humihingi ka ng makabayad sa utang, ang dami mong hiningi kay Lord. Kaya mo ba sabihin, Lord, ibigay mo man o hindi, masaya ako sa iyo. Kaya ba talaga? O kapag wala na, o kapag wala pa, Lord, ang tagal ko na naghihintay. Totoo ka ba, Lord? Mahal mo ba ako, Lord? Mahal mo ba ako? Anak mo ba ako? Or, Lord, ikaw ang one day ko. Ikaw ang greatest blessing ko. And you will notice, kapag totoo na yan, kung bakit baga naman saka naman binibigay. And seek ye first
the kingdom of God and His righteousness. And all these things, at lahat ng paghahati ng dagat na pula, lahat ng mga himala will be added unto you. Wag nating babaguhin ang priority. Lahat ng mga hinihingi mong one day, pandagdag lamang yan. Kailangan makita mo yung the greatest blessing. Ano yon? Makakilala ang Panginoon at siya'y magpakilala sa iyo. Wag mong hayaang kainin ka ng mga desires mo. Wag mong hayaang kainin ka nito. Yes, sabi ni Kuya DC, hindi tayo perfect. Ang tindi ng kanyang past. Ang tindi ng pagsubok. Yes, hindi tayo perfect, pero anong sabi ng salita ng Diyos? Ang matuwid na tao, bumagsak man ng 7 beses, siya'y tatayo muli. Bakit? Sapagkat nakita niya ang the greatest blessing. Ang Diyos na willing siyang tanggapin at tanggapin, basta ikaw ay lalapit muli sa Kanya. Kapag ang Diyos ang nagpakilala sa iyo, doon mo pa lang siya mauuna. Kapag hindi mo pa inuuna si Lord, it means hindi ka pa nakaka-experience ng burning bush experience. Oh, I have my share. I have my share of burning bush experience. Lagi ko sinasabi to sa inyo, nung mga bata pa sina Denise at sinayaya ng aking inihahatid sa school, sa sasakyan, at habang ako'y naghihintay, bumaba ang presensya ng Diyos. Sobrang tindi, sobrang kapal ng presence. Ako'y humagulhol. Magaling na lamang na kasaradong sasakyan, walang nakakarinig. Humagulhol ako ng humagulhol. Hindi ko maintindihan ako na nangyayari. Bigat-bigat ng presence, Lord. Tumigil lang mo. Sabi ko, Lord, sige, basta samahan mo ako. Hindi ko maintindihan eh. Kung ano man, Lord, yan. Kung ano man yan, basta samahan mo ako. And then, the presence was lifted up. My burning bush experience. One of my burning bush experiences na God initiating, na makilala siya. God initiating a closer relationship. Yun ang hingin mo, kapatid. Yun ang hingin mo kay Lord. Eh, paano po yung kotse ko? Paano yung hinihingi kong Land Cruiser? Paano yung hinihingi kong van? Paano yung hinihingi kong bahay? Paano yung hinihingi kong girlfriend? Nasabi ko naman sa iyo, ipandagdag yan. Yay, pandagdag lang ni Lord. Pag nakita mo yung greatest blessing, dala na lahat. Pero wag mo hahanapin ang greatest blessing dahil sa dala niya. Bumubuo ang Diyos ng puso sa mga anak niya, puso na mas hinahanap ang mukha niya kaysa sa kamay niya. Hindi madamot si God. Ayaw lamang ni God na masaktan ka. Ayaw ni God na maging idolater ka. Ang gusto ni God ay mahalin mo siya ng una sa lahat. Love Him with all your heart, with all your mind, with all your soul. Tatapos na ako. Sabi ni Kuya DC, sunod-sunod ang nangyari sa kanya. Namatay ang magulang, nagkasakit ang kapatid, nawala sa pagiging mayor. Kapag hindi ka inilapit ng pagpapala kay Lord, hindi yon pagpapala. Kapag ang problema ang nagpalapit sa iyo sa Diyos, yon ang pagpapala. Yung mga nangyari kay DC na masasakit, yon ang pagpapala. Masakit to yon ang pagpapala. Bakit? Sapagkat it is bringing you to the greatest blessing. Ang bagong bagay na ginagawa ng Diyos ay ang mabago ang puso natin at siya ang ating unahin. Kaya nagpapakilala ang Diyos. Sokdo lang piliin niya to make a pathway through the wilderness and create rivers in the dry wasteland. Kaya hindi pa dumarating sa tunay na pagsisisi, pagbabago ng isip, kasi hindi mo pa nararanasan ang the greatest blessing. At ito po ang prayer ko sa inyo. This is my prayer. That God will initiate a relationship with you every moment, every day. Biyayang malaki. Akala kasi natin, sige, lumapit ka sa Panginoon, magbasa ka ng Bible, manalangin ka, umatan ka. Ang dating tuloy, may pinapagawa lagi sa iyo. Ang dating ikaw, totoo naman, dapat merong effort. Pero itong hihingin ko kay Lord,
hihingin ko ang greatest blessing. Hihingin ko ang one day of all one days. Hihingin ko na biyayaan tayo ng Diyos na makilala siya ng higit kaysa dati. What will change a man? It is his burning bush experience. It is knowing God. Yun po ang babago sa atin. Ikaw ay resulta kung paano mo nakikilala ang Diyos. If you know that God is so loving, you will love Him back. If you can see God's holiness, you will worship in awe and reverence. Oh, I pray na si God ay mag-initiate, magsimula ng greatest blessing sa iyo, na makilala pa natin siya. Yang paglilingkod mo, resulta rin lang yan. Kung gaano mo kakilala ang Diyos, resulta lang yan. Mahirap maglingkod kung hindi mo kilala ang pinaglilingkuran mo. Mapapagod ka. Yang passion, ang dali niyang i-manufacture. Pag hindi yan galing sa pagkakilala mo sa Diyos, mamaya wala na yan. Pero pag galing yan sa Diyos, para kang dynamo, walang humpay, walang tigil. I am here to serve my God. I am here to worship my King. Why? Because I know Him. I know Him. Come on, church. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Mahal kita,
ka, makilala ka't paglingkuran, hangad ng puso ko. Salamat po, Diyos, at ako'y inibig mo. Ngayon po, meron po tayong maririnig. Ang taong tumanggap ng greatest blessing. Kindly sit down po, and may I invite Brother Mark. Mga kapatid, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Praise God. Maniniwala po ba kayo kung sasabihin kong lalaki na po ako? Parang hindi makatotohanan, no? Pero kung sasabihin kong lalaki na ako, approve po ba? Pwede na? Pero hindi po yan ang ikukwento ko sa inyo. Dahil ang kagustuhan po ng Diyos ay ang pusong tapat na nagpapakatotoo. Super Serena, Queen of Flowers, Miss International Queen Philippines, Miss Los Angeles Pride, runway model, and actress in the US. Maganda, but there's something different from him. Sabel Gonzalez, yan ang bansag ng mundo sa akin noon. Subalit sa kabila ng fame, hindi nila alam na may tinatago pala akong sikreto ng aking nakaraan. I was sexually abused when I was 6 years old. Lumaki akong walang kalinga ng isang ama at ang aking lola ang nag-aruga sa akin. Sometimes, I used to live with my mom, pero wala pa akong magandang relasyon sa kanya. Ang experience ko with my mom is physical and verbal abuse. Growing up, mahirap isipin na bakit meron akong ganitong sitwasyon. Kung bakit ako binigyan ng ganitong buhay. Broken family. Salat sa kahirapan. Binubugbog. Binubuli sa school. Rejection. At walang pagmamahal sa loob ng tahanan. Kaya naghanap ako ng pagmamahal sa mundo at doon nagumpisa ang journey ko na mamuhay bilang isang transgender woman upang hanapin ang pagmamahal na ninanais ko. I also experienced the same-sex marriage in the USA and having a partner for almost 3 years. Ayan po. But despite of all this achievement, why am I still broken? Bakit may hinahanap pa rin ako? Bakit there's something emptiness inside of my heart, in my innermost being, na kulang? Nung nasa US po ako, I experienced having an luxurious life. Ginagamit ko po yung gandang meron ako. At doon ko nasabi na from having a poor family, growing up in a poor family, doon ko na-experience, pinarias sa akin ng mundo. Araw-araw po yan, may sumusundo sa akin ng mga boys and they have luxurious cars. Mercedes-Benz, Maserati, ayan po. But all of this experience, meron pa po akong hindi nararanasan. Yung burning bush na sinasabi po ni Pastor Ito. And I asked God, ano po yung purpose ko dito sa mundo? Dahil umuwi pa ako isang gabi, umiiyak po ako. And I prayed, Lord, meron na ako nito. Pero bakit hinahanap ko pa rin yung isang bagay
nawala sa buhay ko. And that's the presence of God in my life. Back 2018, I personally encountered the Lord in my life. I became a Christian and had the chance to serve and full-time in the ministry. At dito pa ako nag-umpisa sa Christ Commission Fellowship. Sharing my life testimonies every churches and showing to people that I am a man physically. I thought that I am totally healed and I'm portraying a good example of being a Christian na dumating na rin ako sa point sa pagiging self-righteous. I tried to be part of the men group. At Lord, sabi ko, gusto ko maranasan yung nararanasan ng mga kalalakihan. Gusto kong maging part at maranasan yung belongingness. But deep inside of my heart, there are struggles that I'm afraid to tell anybody, even in my small group and the group leader. There is a pressure and in denial because I don't know kung maiintindihan nila ako. Or I will get judged and be discriminated inside the church. Until one day, I left the church and started to live again on my own. 2022, nung nagkaroon po ng pandemic. At doon pa ako ulit umalis. Tinalikuran yung buhay Kristiyano at bumalik ulit doon sa buhay ko bilang isang transgender woman. Looking back from that lifestyle, after ko na-experience yun ng pagmamahal ng Panginoon sa buhay ko, Lord, walang maikukumpara sa pagmamahal mo. At nung bumalik ako sa aking senses, I was really seeking again the Lord. Dahil that time, wala pa po ang Living Free Ministry. And also, hindi pa po siya sinusuportahan ng CCF before. Noong nagkaroon pa ako ng matinding struggle. At naghahanap pa ako ng pwede kong kausapin, pwede kong puntahan. Pero wala pa akong core and support group from the church na pwedeng makaintindi sa aking pinagdadaanan. At napakahirap po yun sa mga katulad namin. But you know what? God is faithful. Hindi niya pa ako hinayaan na manatili sa ganung pamumuhay. Last 2023, dinala ako ni Lord sa Back to the Garden True Life Retreat kung saan isa sa mga member ng Living Free Ministry in CCF Church at ang nag-invite sa akin. At si Brother DC po yun. Thank you, Kuya DC. Because of Living Free Ministry, I found a new life and a new family to grow in my faith, who can understand and relate to what I'm going through, especially in my struggle in same-sex attraction. Muli akong kinatagpo ni Lord sa retreat. Pinaalala at pinaramdam niya sa akin ang kanyang tunay na pagmamahal with no condemnation but only unconditional love with compassion and truth. On that day, I recommitted my life again to Jesus Christ, to our Lord and Savior. And it says in Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. It is not easy journey. Dahil po sa aking sitwasyon, namuhay pa ako bilang isang transgender at nagkaroon po ng physical transition. I experienced emotional, physical, mental, na nagkaroon na rin po ng depression. Dahil po yung pagta-transition na yon, meron pa akong hormonal imbalance na nangyari sa akin.
10 years pa ako na nag-take ng hormones para lang pong magmukhang babae. And then suddenly, I'm going again to go back as a man. Napakahirap po yun na sitwasyon. But I praise God dahil binigyan niya ako ng church who can accept me despite of my struggles and physical appearance. And He gave me also a D group leader and a mentor. Ayan po. Who's guiding me and leading me to God. Isa po siyang straight na lalaki at doon ko naramdaman ang pagkakaroon ng brotherhood. And through that brotherhood, there's a healing. Hindi ko po nararamdaman na iba ako sa kanila. Every time that we have a fellowship, pinaparamdam po nila sa akin na I am belong to the group. I am part of the men. Na kapatid, mahal ka namin despite of your struggles. Ngayon, ginagamit ako ng Panginoon to have compassion and minister the LGBT people through online discipleship group. Leading them to God, to guide them in their journey and to start a new life. An identity through Jesus Christ. By God's grace, 1 year na po ang aming discipleship group. And some of them, as you can see, doon po sa picture, ayan, meron pa pong mga nasa transgender lifestyle. But you know what? Nakaka-bless po dahil every time na nag-share po sila sa D-group namin, nandun na po yung design nila na alamin at kilalanin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay nila. And I do believe that only God and their relationship to Jesus Christ can transform their lives. Praise God po. Now, I am secured with my identity and embracing my true and real gender as a man of God. Isa po sa tumutulong sa akin para ma-overcome ang aking trauma from my childhood ay ang aking pamilya. And every time na nandun pa ako sa province, doon pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na ma-disciple po sila. And ito po yung picture. Ayan po. Yan po ang aking lola na nagpalaki sa akin. At isa po ang aking kasama ay aking tito na PWD. Dahil po yung upbringing from family, from having a broken family, doon ko po nakita na nag-umpisa yung reason kung bakit ko pinursu ang aking buhay in a homosexuality lifestyle. At napakalaki pong effect nun sa mga katulad namin. Yung pagpapalaki po ng nanay at tatay. God is transforming me to the person that He wants me to be. Not there yet, but I have faith that He will accomplish His plan for my best and for His glory. And recently, nakasama ko ang mga ibang SSA, meaning same-sex attraction po, na binabago ng Diyos sa ibang nasyon. Ito po yung mga kapatid po natin from Christian churches in every nation. 15 countries po, kami po ay nagsama-sama. At nag-share po kami ng testimony. Dito po sa gathering na to, dito pa ako na-empowered. At pinakita sa akin ng Panginoon na anak, walang imposible sa Diyos. At doon ko na-realize, Lord, kaya pala ito yung naging kwento ng buhay ko. Naging part ng LGBT, ito yung struggle ko. Dahil ito yung kwento ng buhay ko na ipapakita mo sa mundo na walang imposible na pwede mong baguhin ang buhay ko at ibang LGBT.
And I praise God because this church ay binuksan po ng Panginoon. Dahil alam ko po na some of you ay meron pong mga kaibigan, anak, kapatid, and God will use you para makilala po nila yung nag-iisa nating Panginoon. At dito po'y pinagpapatuloy ng Diyos ang sinimulan niya sa buhay ko. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang habag. I cannot stand here to share with you this story. Kung hindi lang po sa grasya ng Panginoon. All of this ay by His grace, alone and alone. God is my Redeemer and He is my ultimate restorer. To me, the new meaning of LGBT is L for love, G for God, B for believe, and T for transform. Love God, believe, and be transformed. Praise God. This is my mission, to serve God, to honor God, and to be a Christ-committed follower who will make a Christ-committed follower. I am Mark Stephen Oblero, from being Super Serena, and now embracing my true gender and identity in Christ. To God be the glory. Praise God. Praise God. And I pray na ito'y maging pag-asa sa marami, sa maraming nakakapanood, kahit yung mga family na may mga members ay, we must tell them, there is another way. There is another way. And He is Jesus, the only way. Amen? The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May His countenance be lifted upon you and give you shalom. At habang nakatas ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapala ng Diyos Anak, at ang napakatamis sa pagsama ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. At ang lahat na punong-puno ng pag-asa at ang kanilang greatest blessing ay ang makilala ang Panginoon. Lahat ay magsabi ng